Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tila ba tumayo ang balahibo nitong si Congressman Abante dahil sa pagtindig sa kanya nitong si General Espinido. Congressman Acop, wala ding kawala at talaga bang pinalamon para bang pinalamon ng alikabok dahil dito sa ginawa ni Espinido sa kanila at sa kanilang mga tuwad committee. Tila ba makikita natin mga kaibigan na ang tapang nitong si Abante na ito ay tila ba umatras nung itong si General Espinido na ay nagsalita patungkol sa pagdedepensa niya dito kay former President Rodrigo Roa Duterte at pati na rin kay Vice President Sara Duterte na tunay ngang wala naman silang kinalaman dito sa mga inosenteng namatay patungkol sa war on drugs nung nakarang administrasyon nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi ni Espinido at ipinapaliwanag niya dito kay Abante na hindi makaintindi na hindi naman natin pwedeng ibintang lahat kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil siya lang naman ang nagpanukalan nito. Dahil nga talamak na talaga ang mga durugista at ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na bushabs dahil nga mga kaibigan at dahil dito ay dumadami ang mga krimen sa ating bansa. Ngunit ang pagkontrol nito ay talagang nasa mga tinatawag nating mga kalespuhan kung saan talagang ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan or tinatawag nating overuse of power. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Nagkalat na ang mga drug addict sa kalsada sa ngayon. Hanapan ng human right ang addict at pushers pero paano naman ang mga biktima nila yung nare-rape nila at napapatay? At taras Abante, hindi ko makita sa pagkatao mo ang fruits of the Holy Spirit. Hindi sa'yo bagay maging pastor. Para ka din si Kimbuk. Nagkaroon ng milyones ng mga gamit sa katawan. Ayos si Atras Abante, napakalinis at hindi kurap. Meron lang naman siyang bulletproof na Cadillac, relos na mamahalin, Mercedes, sinturon na mamahalin at mamahaling jacket etc. Aba, mayaman pala siya gaya ni Kimbo at Bernos etc. General na ba si Lieutenant Colonel Espinido? Naiinis na si Abante tungkol sa Bible verses. Di ba preacher si Abante? Pero bakit ayaw niyang tumanggap ng verse mula sa Biblia? Sa palagay ko, kulang pa yang napatay dahil hanggang ngayon ay lumalala na ang drug problem. Mali yata ang landas ng gobyerno tungo sa ikaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Human wrong? Not right yata. Parang sarswela ang hearing. Sayang ang pera ng bayan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. When did you receive the Lord into your heart? When was that? I think, kuan sir, mga first grade 2 or grade 3. Therefore, you're not going to lie in this committee, am I right? Yes, sir. Okay. So, naniniwala ka ba na mayroong human rights violation nangyari in the past administration? Yes, sir. I am a law enforcer, sir. I'm not really see or to hear na mag-decision ako kung mayroon o wala, sir. I'm not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. As far as yung narinig naman natin, sir. You're a believer of the Lord Jesus and then you're going to lie to me? No. Wala na akong panitawala sa'yo. Huwag ka na mag-text sa akin ng Bible verses. No, sir. Alas 6 na eh. Oh, kaya alas 6 na. Oh, hindi pa nanangalian kapatid ko. Nagbirenda naman ako. Oh, nagbirenda ka. Oo. Tignan nyo. According to the police data, ang napatay na drug lord 21. Ang financier 9. Maintainer 18. Ano po ba yung maintainer? Yan ang bakay. Ano ang ibig sabihin ng maintainer? A maintainer of drug dens, Mr. Chair. Maintainer ng drug dens to. Okay.
Hindi sila ba ang may-ari ng mga drug deals? Hindi. O, ano yung operator? 12 na operator. The same, Mr. Chair. It's either they are the maintainer or the operator of. O, tinan nyo 21 na drug lord, financier 9, maintainer 18, 12 operator. Pero ang mga napatay na pusher, 7,173. Just imagine the disparity on this. Now, itong mga pusher na ito, hindi naman mahiyaman ito, mahirap ito. Ang mga mahiyaman, yung mga drug lord, yung financier, yung maintainer, yung operator. Nakakapagtaka kung bakit nakakawala ito. Nakakawala ito sa tokhang. Bakit hindi itokhang itong mga hayop? Ay, sorry. Kahit na po ako, Bishop, makapagmura din ako eh. Hindi naman mura yun eh. Talagang, kahit ng Panginoong Jesucristo, tinawag niya si Herod na hayop eh. Ayaw po natin ng ganun. Even John the Baptist, during his time, called the Pharisees as generation of vipers. Sa ating panahon po ba, ganun din tayo? We are generation of vipers? I don't think we are. Am I right? User. Can you imagine user, Ito dapat to i-rehabilitate. Tama ho ba ako? Yes, sir. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Director Jimmy Santiago, tama ho ba ako? Ayan, lahat tayo. General Bakay, General Salvador, di ba? Asag de Rosario, naniniwala tayo dyan, di ba? Alright, 440 ang pinatay. User to. Now, hindi pa kasama dito. Hindi pa kasama dito, yung mga mistaken identity. Hindi pa kasama dito yung hindi user, kundi nadamay lang, katulad nung isa rito na nagdadala lang, doon, driver lang, pinatay, hindi pa kasama dito. Ilang daan yan, mga kaibigan? Unidentified pa. Hindi pa kasama yung unidentified dito. See, look, ako nagpapasalamat ako sa DILG at sa ating Pangulo ngayon na nakita natin na pwede pala nating i-address ang drug problem na walang masyadong namamatay. I hope that would continue. Sapagkat pag marami pang napapatay dito, wala akong pakialam kung sino ang Pangulo. Iimbestigahan ng committee ito. Why? Because that is human rights violations. Now, ang next hearing po natin, iimbitahan natin the former President Duterte on this hearing. Nagkaroon na ng agreement ang members ng committee. Iimbitahan natin si Senator Boto de la Rosa kung papayag ang Senado na siya mag-appear dito. Not because he is a senator, but because during that time, he was the Director General of the Philippine National Police. Ako naniniwala ako, when you speak of interparliamentary courtesy, pwede silang hindi pumunta when it comes to the fact na iniimbestigahan natin na pagiging senador nila. But we are investigating the past. Naging Director General siya ng Philippine National Police. Accountability pinag-uusapan dito. Command responsibility pinag-uusapan dito. Hindi lang yan. Iimbitahan din natin the dating Senador, Laila De Lima, to shed light on this because she knows a lot of things. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Alright. Meron tayo ditong mga other PNP personnel. We have invited Colonel Joby Espinido. We have already made a motion to issue a show cause order on them. And we have... Andito siya. Andiyan pala. Si Joby Espinido. Alright. Dapat kayo na pa namin tinanong. Alright. Tahimik ka lang dyan eh. Alright. We have Reynanto Medina. Where is Reynanto Medina? Alright. Can you show yourself here in front? Are you still assigned in Davao? Yes. Are you still in Davao? Nakakita ko, Davao dyan eh. Pinagmamalaki mo ang pagiging Davao niyo?
Pinagmamalaki mo. Oh, pinagmamalaki niya. Alright. Lieutenant Colonel Ronald Lau. Andito siya, di ba? Andyan. So, oh. So we have received a spot report on the Murillo case. Ngayon lang. Meron pala eh. Medyo. Your Honor, nagkamali. Akala ko po after activity report. Oh, okay, tamo. Nagkamali ka na naman. Oh. Ay, goodness naman, oh. Okay. Colonel Spinido, ako, kilala mo ako, di ba? Oh, you would even give me messages on the scriptures. Oh, I know where you're coming from. All right. Involved in the war on drugs. Am I right? Colonel Spinido? Okay. So what do you think of what's happening now? Comparing it to the past administration. You are now a director or a commander or what? No, sir. Where are you assigned? Police Regional Office 8, sir. Where? Personnel. Okay. Yes, sir. So I would like you to make a statement now. What do you think now? Do you think that there are really human rights violations in the past administration or not? Good afternoon. It's a Lebron, sir. And for me, very appreciated naman, sir, ang committee na to because napapakita lang natin sa lahat na may batas. But Yeah, sagutin mo muna yung tanong ko before you appreciate this committee. talk about, sir, sa... Kaya mo, kilala mo naman ako, di ba? Yes, sir. Oo. And I'm not going to belabor my time in this committee if I do not believe in this advocacy. Am I right? Yes, sir. Now, you say you're a Christian. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. You always give me verses. Binano niya ako. Sabi to. Ah? Hindi, sabi niya, kailan ka raw naging Kristiyano? Matagal since, sir. Matagal na raw. Oh, kailan? Ang pagkakilala naman sa Panginoon, sir, since nagkataon na nakakilala ko ang Panginoon, sir, ng pagka... When did you receive the Lord into your heart? When was that? I think, kuan, sir, mga first grade 2 or grade 3. Therefore, you're not going to lie in this committee. Am I right? Yes, sir. Okay. So, naniniwala ka ba na merong human rights violation nangyari in the past administration? Yun, sir, I am a law enforcer, sir. I'm not really see or to hear na magdesisyon ako kung mayroon o wala, sir. I'm But, not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. As far as you yung are narinig naman believer natin, sir, You're a believer of the Lord Jesus and then you're going to lie to me? no. Abay, wala na akong pwede tawala sa'yo. Huwag ka na mag-text sa akin ng Bible verses. No, sir. No. Hindi naman sa ganun, sir. Tatanungin mo, sagutin mo ako, Colonel. There must be, sir. There must be. So because bago ito believe ako sa iyo. Okay? Sagutin mo na ako ngayon. Naniniwala ka ba na mayroong human rights violations nangyari in the past administration? Mayroon, sir. Meron. Meron. Okay, good. Salamat. Yes, sir. Oo. That's it. Oh, ikaw, naniniwala ka? Yes, Your Honor. Ilan napatay mo? Wala pa po, Your Honor. Bakit di ka makasagot agad? Makasagot agad. Where are you assigned right now? At the Davao City Police Office, Your Honor. Davao City Police Office. Yes, Okay. Your Honor. Kasi pinatawag ka dito. Pinatawag ka dito because you were involved. You were actually involved in the killing of these thousands. You were actually involved. Hindi ka pinatawag dito kung hindi ka naging involved. All right? So, can you tell me about that? Tell the committee. Were you involved
in some cases, in this Tokhang operation, were you involved? May mga legitimate operation po kami, Your Honor. I'm not saying it's illegitimate. What I'm saying is, were you involved in any Tokhang operation? Yes, Your Honor. Yes, you were. You were also involved in the double barrel. Kasi hindi ko alam yun eh. Sasabi ni Congressman Akop eh. Yes, Your Honor. Meron kayong involvement sa big time. Ano yun? One time, big time. Involved ka rin doon. Yes, Your Honor. Where did you get the order to be involved? From whom? In my superior, Your Honor. Therefore, the Philippine National Police Brass, nakikita po ninyo rito, I think that the commanders in every provinces or cities are doing their part without the leadership consent on this. Without leadership order on this. Oh, kaya natin iimbitahan dito si former President Duterte, because kami, narinig namin ang testimony ng mga biktima natin dito. May mistaken identity, may minor de edad, may driver lang dyan, nadamay yan. Alright? May user, napatay. Okay. Ako naniniwala ako, dapat ang mga pusher, arrestuhin yan. Dapat yan, kasuhan yan. Pero hindi dapat patayin yan. Tama ako, Colonel Espinido? Yes, sir. Oh. Tama, sir. You see that? Pero maraming napatay. More than 7,000 drug pushers nakalagay dito. Were killed. 440 users were killed. Yun po ang naging problema ng past administration. Kaya natin inibitahan si former President Duterte is not to accuse him. I'm not accusing him of anything. Pero I want him to face the victims, and I want the victims to tell the story of what happened to them, to the former president. Because I know this to be true. He did not know what was happening in the ground. Being president, he gave the order to kill, but he didn't know what was happening in the ground. Tama ba ako? Am I right? So, inimbitahan po namin dito. Never to accuse him, but for him to hear the testimony of the victims. Ganun lang po. So, Yes, Mr. Chair. Congressman Brosas, Yes, Mr. Chair, since meron po siyang mga explanation regarding sa kanyang no? So dapat former president ay mag-explain din yung mga ginawa niyang matrix, 'di ba? Meron siya noon. Sinow niya 'yon nung time na 'yon. Plus yung mga lists, drug lists na walang legal framework, gusto natin malaman at maintindihan. So he should explain, Mr. Chair. 'Yun yung gusto natin malaman dito. Katulad din po ng panawagan natin para sa accountability kay Senator De La Rosa. Kung talagang patapang siya na hinaharap yung mga akusasyon sa kanya dito, dapat po sagutin niya yon, Mr. Chair. I'm hoping and praying that they will come and join us in the committee hearing. Oo. Colonel Busita? Other concern, Mr. Chair? You have a question to ask? No. For the PNP, other issue. Go Mr. ahead. Chair, before we leave these people, may I ask some questions? Would you... Kasi other issue yung kanyang kwan eh. Congressman Akop first? Yes, Mr. Chair. Okay. Colonel Espinido, have we met? Yes, sir. When? Can you begin my question? Hindi ko na recall, sir. You remember, nung na-involve ka sa isang insidente na may namatay doon sa Region 8? Yes, sir. I called you up. Diba? I called you up. Sabi ko, baka darating araw
baka masingil ka sa ginagawa mo. Tama? Yes, sir. Baka darating yung araw na yun. Yes, sir. Yep. I reminded you that. I called you up. Di ba? Yes, sir. But you went on with your activities. Tama? None, sir. Intindihin mo yung sinabi ko. You went on with your activities. Hindi, wala naman akong sinabi na illegal na activity. I did not qualify that. You went on with your activities. Kasi darating tayo doon sa banda roon eh. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kayo naman, taga Davao, nasaan na kayo ngayon? Assign. Davao Norte Police Provincial Office, Your Honor. PO3 ka? Yes, Your Honor. Bakit hindi si SPO to Pinheiro ang sumasagot? Dahil siya, sa tingin mo, siya ang most ranking sa inyo eh. Sorry, Your Honor. Carmen Municipal Police Station, Your Honor, Davao del Norte. Were you ever assigned in Metro Manila? I remember, Your Honor, in 2016, Your Honor, from Pro 11 to NCR, Your Honor. So, ibig sabihin, from PRO 11 in Mindanao, you were reassigned to Metropolitan Manila. Specifically, anong lugar? Anong unit? Dito, Your Honor, sa Batasan, Your Honor. Quezon City. Quezon City, Your Honor. Quezon City. Lahat po kayo? Kasama ko, Your Honor, lahat kami, Your Honor. Now, how many were you PNCOs that were transferred from Region 11 to NCR? I remember, Your Honor, 8 of us, Your Honor. 8. 8, Your Honor. And your team leader was Colonel Patay. May superior, Your Honor. Major? May superior. Yes, kaya nga siya ang boss ninyo. Kasama niyo siyang na-transfer from Mindanao or Region 11 to NCR. Hindi naman, Your Honor. Bali, nauna sa Your Honor bago kami. Kaya nga, sumunod kayo. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. So, nauna siya dito sa Quezon City, sumunod po kayo. Yes, Your Honor, kasi na-orderan kami, Your Honor. Naintindihan ko naman yun. Kailan kayo nabalik sa Region 11? Ako, Your Honor, after Quezon City, Your Honor, na-assign ako ng CIDG headquarters, and then Who was your boss sa CIDG? na-shoot ako ng order na napunta ng Region 3, Your Honor, na Hindi nga. Sir Patay Hindi yung mo naman ako sinasagot eh. Sir Patay, Your Honor. Sa CIDG. Pagdating na namin sa Region 3, Your Honor. Hindi, teka. From Quezon City, na-destino ka ng CIDG Headquarters, Your Honor. sa Camp Crame. Yes, Your Honor. Yun ang order namin, Your Honor. Yes. Sino ang kasama mong na-assign doon? Hindi kami sumabay, Your Honor. Siya yung nauna. Sino? Yung mga kasama ko, Your Honor. Sino sila? Yes, Your Honor. Nauna sila. Sino ang opisyal na kasama nila na transfer sa CIDG? During the time, Your Honor, halos nauna lang siya, Your Honor, sa amin. Sino? Sir Patay, Your Honor. So, na-assign din pala sa CIDG. Yes, Your Honor. As what? Regional Director, Your Honor, ng Region 3, Your Honor. Ginawa siyang Regional Director ng Region 3. Yes, Your Honor. Okay. So, sumunod din kayo sa CIDG Region 3. Pagdating namin ng headquarters, Your Honor, may order naman na punta naman kami ng Region 3, Your Honor. Yeah, hindi naman kayo makakapunta roon na walang orders eh. Di ba? Yes, Your Honor. So, lahat din kayo 8 doon din. Ay, nadagdagan na kami, Your Honor. Ilan ang nadagdag? Hindi ko na alam, Your Honor. Nakalimutan ko na. Basta may Nadagdag sa inyo pero hindi nyo kasama sa Davao. parang hindi na yata, Your Honor. Ganun ba? Parang Kaya na hindi yata. mo kilala dahil ang nadagdag, hindi nyo ka nakasama sa Region 11. Yes, Your Honor. Ha? Yung iba, Your Honor. You agree with him? Yes, Your Honor. Yes. So, kailan kayo nabalik sa Davao? Pagkatapos ng sa IDG, Your Honor, na-assign po ako, na-orderan po ako ng Maritime Group, Your Honor, na dito sa Krami. Sabay-sabay kayo? Hindi, Your Honor. Iba rin lang yung assignment nila, Your Honor. Ikaw, saan ka na-assign?
After sa ADG, Your Honor, na lipat po ako sa, ano, Your Honor, sa PSPG, Your Honor. Police Security Protection Group. Yes, Your Honor. Si Maderable. PSPG din ako, Your Honor. Ha? PSPG din ako. PSPG. So na-assign kayo sa PSPG. Sino po ang naka-assign na ninyo na VIP? Wala pa akong VIP time, Your Honor. So doon lang kayo sa headquarters ng PSPG. Yes, sir, sa ano, Your Honor, Davao, Your Honor. Sa Region 11 PSPG. Yes, Your Honor. Pero dito muna sa headquarters, Your Honor. Yeah. I know. So nabalik din pala ko, nabuwag din pala. Because I remember a report, I do not know from kay Attorney Neri or kay Attorney Conti. Ang basa ko doon na there were 10 special teams. Yun ang composed of 15 personnel. Pero ngayon ito, 8. Yan po yung kwan. Thank you, Madam Chair. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, before siguro kay Yeah, go ahead. Go. habol ko lang, Mr. Chair, kasi nandito yung PCO ASEC and I believe there was a question before to him sa sa PCO, si ASEC, no? Yung this is regarding the 2017 year-end report. So dala niyo po ba yung year-end report? Siguro baka, Mr. Chair, ipasubmit natin if ever, at saka baka may gusto siyang sabihin. Yes, ma'am. Honorable Chair, honorable members. Ma'am, nasubmit po namin kayo ng umaga through email yung ni-request pong 2017 year-end annual accomplishment report ng PCO po. I also have, ma'am, a statement that I was asked to deliver. If I maybe have the indulgence of the chair to read the statement real quick. Mahaba ba yan, Mr. Chair? Siguro mga 2 minutes, ma'am. So, May basta siya? ko lang po, ma'am. Bago ka magbasa, Mr. Chair, Ma'am. hindi, ang question kasi sa inyo last time ay hindi magtugma yung report ng PIDEA, no? At saka yung report ng PCO sa 2017 year-end. Kung ilan yung bilang ng mga biktima ng Duterte administration on the war on drugs. Yun, ano? Sorry, ma'am, I was not apprised of the pending question, but I will relay it to the secretary. However, it is my understanding that the data provided or published in the 2017 annual report was from the responsible agencies such as PNP, PIDEA. So kami po, kumbaga repository lang kami, then nag-publish lang po kami. Okay. So yan yung 2017 report ay galing din doon sa previous na, ano? Yes po, ma'am. Thank you. If I may, ma'am. Mr. Chair. You submitted to us another report, no? The Presidential Communications Operations Office. Yes po, ma'am. Yes It's po. quite different from what we're asking. Oh, okay, sir. Sir, ang understanding ko po, this is the one that we have on record. It was the one that was produced by BCS, the Bureau of Communication Services. However, I'm not aware po of another report po. I was not made aware of another report that was in existence. But that is the one we have on file. What from our- we are asking actually is the Duterte administration year-end report, 2017 key accomplishment. It's my understanding, sir, that we don't have any official record of that in our database, in our data bank, sir. What we do have is the BCS published report, and I think I note, sir, that the one that you're pertaining to has data, if I may, sir, has data up to from July 1, 2016 to November 27, 2017, if I'm not mistaken. You don't have any copy of the? Wala po kaming official copy nun, sir. Kaya po hindi kami makapag-submit nun kasi we don't have one on file. What we do have is the BCS report, which actually shows an updated timeline, which is from July 1, 2016 to February 8, 2018. May I ask, you do not have that copy because it's lost, or you do not have it because nobody? Sir, I it's made part of it. Nobody turn it over to you. Sir, ang understanding ko po is that
upon checking with all official records, wala po kami on hand, and wala po din po kaming information as to where that report came from. What we have is the BCS produced one, which is the one that we submitted po. So What about PNP, Mr. Chair? At saka PIDEA, PNP, NBI, please, nasan yung ano? Kung may panggagalingan yung 2017 report, yan ay galing din sa mga ahensya na mga ito, no? Mr. Chair, so dapat meron kayong kopya. So, PIDEA, PNP, NBI, Mr. Chair, ulitin natin yung ano. Mr. Chair, it was moved na i-invite yung PCO last June, to verify the report na sinasabi ni Attorney Chel Jokno nung last hearing. So, ito po ay 2017 year-end report of the Duterte administration. And in that report, 16,355 homicide cases are under investigation. So, kung ganun po, sabi dito, July 1 to 2016 to September 30, 2017, and 3,967 drug personalities died in anti-drug operations, July 1, 2016 to November 27, 2017. So, it means marami, halos 20,000 persons were killed in the bloody war on drugs. Ngayon, minove po natin na ipatawag ang PCO para i-verify yung report na ito. Ngayon, ang sinasabi, wala silang report. Ngayon, baka merong year-end report ng 2017 or key accomplishment from the Duterte administration, ang PIDEA, ang PNP, ang NBI, Mr. Chair. Kasi institutional memory ito di ba? So dapat nung meron sila, kung nireport ito, nasa accomplishment report, no? Dapat meron kayong kopya noon. Meron kayong report nung year-end ng 2017. Asik, meron kayo niyan. Sir, if I may, sir, the submitted annual accomplishment report 2017 produced by BCS, sir, actually has updated figures from the report that you, I think, you asked. To note, sir, there is an increase in number of drug personalities who died in anti-drug operations, which increased from, I think, the report pertaining to was 3,967. The report we submitted has 4,021. So from, again, I note po the difference in the time frame. The report that you're asking, that which we do not have an official copy on hand or anywhere to be found, for that matter, is July 1, 2016 to November 27, 2017. Yung report po na binigay namin, the one that we actually have,